Go, go, go! So guys, departure na namin papuntang sa Wyoming sa US. So yun, first time ni May na magta-travel abroad. Excited? Excited? Yes, of course. O, di ba? Going to US. Nag-practice, no? Tignan natin mamaya sa immigration kung ano mangyayari sa amin. Kumusta mga Coffees Mates? Sa episode na ito, ipapakita namin sa inyo ang naging experience namin sa pagpunta sa US of A. Ang reason pala kaya kami nakapunta dito is na-invite kami ng company na pinagtatrabuhan ko. Meron kasi kaming company retreat. So, yun. Swinerte naman kami sa embassy at sa immigration. Bale, ang nakuha pala naming ticket is yung flight from Naiya to Guam. Then, Guam to Hawaii. Hawaii to Denver. At Denver to Wyoming. Medyo maraming layover pero okay na rin. At least nakapasyal at nakita na rin namin kahit sa airport lang yung mga ibang lugar ng US. So guys, sana magustuhan ninyo ang episode namin na ito. So, ano pang hinintay nyo? Tara, log out na! Bale, ang una naming layover ay sa Guam. Nasa 4 hours rin ang biyahe mula Manila hanggang dito. Dumating kami ng madaling araw kaya medyo kaunti pa ang mga tao sa airport. Siyempre, nag-ikot-ikot muna kami. Ang ganda rin kasi ng airport nila dito, parang nasa mall ka na rin. At dahil meron lang kaming 1.5 hour na layover, dumiretso na kami agad sa gate kung saan kami uli sasakay ng eroplano papunta naman sa next destination namin. Ito yung Hawaii, particularly sa Honolulu Airport. Guys, nandito na kami sa Honolulu, Hawaii. So mag-connecting flight kami ngayon papunta naman ng Denver sa US. 6 hours yung biyahe namin from Guam eh. So after this one, panibagong mahaba-habang biyahe na naman. Regarding naman sa airport nila dito, kakaiba rin ang airport ng Honolulu mga Coffees Mates. Parang nasa loob ka na rin ng isang malaking mall. Marami rin kaming nakitang mga Pinoy dito sa Hawaii. Yung mga lokal naman dito, halos yung iba may pagkakahawig rin sa ating mga Pinoy. Medyo kayumanggirin ang kanilang mga balat. Siya nga pala, yung biyahe pala namin from Guam to Honolulu ay umabot ng 7 hours and 25 minutes. So, mas mahaba siya compared to Manila to Guam. Since meron lang kaming 2.5 minutes na layover, nagmadali na kaming pumunta sa gate kung saan naman kami sasakay ng airplane papuntang Denver sa Colorado. So guys, tignan naman natin ang airport ng Denver Nuggets team ha. Guys, so nanonood kami naman kailan namin TV dito. Kaya may TV si May, so kanina pa. So, ang flight naman namin going to Denver is 6 hours and 50 minutes. Bale, nagbiyahe kami ng gabi sa Honolulu. Then, dumating kami sa Denver ng around 6 a.m. Pero dahil magkaiba naman yung time zone ng dalawang state na to, so, ganun pa rin. Umabot pa rin ng 6 hours and 50 minutes yung biyahe namin. So, ayun, pagdating namin ng Denver, sumikat na yung araw at dito ay nakita namin ang mga naggagandahang mga bundok na napapalibutan ng mga snow. So, syempre, kami ni May, excited. Kasi first time namin makakita ng snow eh. So, ayun, tingin kami sa baba at ito ang mga nakita naming mga bundok na napapalibutan ng mga snow. Guys, eto, nasa Denver Airport na tayo. So, mga Coffees Mates, ang Denver Airport nga pala ay isa sa pinakamalaking international airport sa USA. So, ibig sabihin,
Maraming mga iba't ibang mga international airplane ang nagbiyabiyahe dito. Pagkalapag namin sa airport, syempre, hinanap na agad namin ang mga pwedeng pagpapicturan dito. At dito ay nakita namin ang napakalaking USA flag sa pinaka-center ng airport. So, ano pa bang dapat namin gawin? E di nagpa-picture na kami. At syempre, sabay post na rin sa aming mga FB. Syempre, alam niyo na, ibig sabihin nun mga office mates. Pinapaalam lang namin na nasa US na kami. Di rin kami mayabang, no? Sa sobrang laki ng airport ng Denver, inuna na naming hinanap yung next flight namin going to Sheridan in Wyoming. Baka kasi maligaw kami dito at hindi na namin abutan yung flight namin. Guys, sa sobrang laki ng airport ng Denver, meron itong trend sa underground para lumipat kayo sa ibang station. Marami ring mga pwedeng kainan dito. May mga coffee shops at mga bilihan rin ng mga pasalubong. Ito rin ang isa sa pinaka-busy na airport sa US. Gawa nga na dito halos ang mga flight going to different states in the US. Katulad na lang ng flight namin going to Wyoming. Wala kasing direct flight going there unless pupunta ka muna dito sa Denver. So yun mga office mates. So tara na at magbiyahe na tayo sa talagang destinasyon natin, which is ang State of Wyoming. Yung huling biyahe namin going to Sheridan, Wyoming will only last for 1 hour and 20 minutes. Bale, small plane lang ito. Hindi kasi ganun kadalas ang mga nagbiyahe sa state na ito. Gawa nga ng kaunti lang ang population ng Wyoming compare mo sa ibang state. So pagkababa namin ng Sheridan, syempre picture-picture muna while waiting sa aming sundo na si Marty. Bale, mag-stay muna kami sa house ng kanyang anak for 2 days. So, since Friday that time, Friday morning sa kanila, pinus na rin naming mamasyal agad-agad. Kaya kahit pagod na kami, pinilit pa rin naming mamasyal gawa nga ng limited lang ang time namin sa buong trip namin sa US. So, ang first priority namin, makahanap ng snow. At syempre, mapunta ng Shell Falls dito sa Bighorn National Forest. So guys, tapos ng airplane, let's start the tour na. Ang una naming pinuntahan ay ang Shell Falls dito sa Shelltown, Wyoming. Medyo mahaba-habang biyahe rin ito mga ka-office mates. Pero sulit naman kasi first day pa lang, kita mo na agad ang ganda ng lugar. Bale, ang waterfall na ito ay nasa Bighorn National Forest. Malakas ang bagsak ng tubig nung nagpunta kami. Gawa nga ng magsa-summer na at nag-start ng matunaw ang mga snow sa mga bundok. Guys, sulit itong first destination namin. Lalo na at mahilig talaga kami ni May sa ganitong klaseng mga lugar. Siyempre, picture-picture muna at stay ng kaunti para naman mapil namin yung ambience ng lugar. Ang lamig kasi sarap sa balat. So, after namin dito sa Shell Falls, nag-travel pa kami pataas ng bundok para naman makakita ng snow. At yun nga, sa daan pa lang ay makikita nyo na ang mga snow sa paligid. Wow! You think this is a great spot to take picture, Marty? Siyempre, excited kami na makatapak at mahawakan ng mga ito. Di lang namin masyadong binapahalata. Pero nung may nakita kaming magandang spot, lumusong na agad kami. Whoa! So guys, sa iba, napaka-normal na lang ng ganitong mga snow. Pero sa katulad nating mga Pinoy, na walang snow sa Pinas, syempre sabik tayo na may experience din naman itong mga ito. Kaya yun, tinapakan na namin ng snow. Para pala siyang yelo na kinudkud sa halo-halo. Literal ah.
So may iba't iba ring klase ng texture. May tumigas na parang yellow na at meron rin namang malalambot pa lang. Sinikap naming mag-drive pa pataas pero halos nakaharang na yung mga snow sa daan at di na kaya ng aming sasakyan. Kaya minabuti na naming bumalik. It's impossible, Marty. On this side, there's a big rock here. To see where anybody else might have gone through. No, we can't go over there. So the people have not either. So yun nga mga ka-office mates. The next day ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa Sheridan. Una na naming inikot ang mga bahay kung saan kami nakituloy. Sa labas pa lang ay may makikita na kayong mga rabbit. Madami rin mga klaseng ibon. May mga squirrel, pati na mga deer na parang aso na nagbabantay sa mga bahay. Bali, ito yung normal na subdivision dito sa sa Wyoming. Yan yung mga house nila. Malalapad yung mga garden nila. As open, walang bakod. Yung katulad dito sa kabila. May mga quartz sila or ring. Isa sa na-focus ako dito guys ay yung mga recreational vehicle nila o kilala sa tawag na RV. Halos yung mga bahay kasi dito ay may mga RV na nakapark sa kanilang mga garahe. Siya nga pala guys, ang RV nga pala ay isang vehicle o sasakyan na na-design for traveling na pwede mo na ring tirahan. So, maral napanood nyo na to sa mga sa mga pelikula. So, may room ito sa loob, may kusina, meron ding CR na talagang design for camping. Marami nito sa Wyoming. Halos kasi ang mga tao dito ay nagka-camping tuwing weekend, lalo na pag summer. Eto nga pala guys yung mga iba pa namin ginawa before kami nagpunta sa head office sa Gillette, Wyoming. Bale, namasyal muna kami sa kanilang park. Maganda yung park nila dito mga ka-office mates. Daming mga puno, ang linis tignan ng lugar, at may river pa sa side. Medyo malakas lang at malabo ang tubig that time. Nag-uumpisa na kasing matunaw ang mga snow sa mga bundok. Pero kahit na may kalakasan ng agos ng tubig, may mga iba pa rin na nag-try na magbabad dito. Sinubukan rin naming mag-ikot-ikot sa downtown nila dito. Nakikita nyo guys na maliwanag pa itong dinadaanan namin. Pero around 7 PM na ito sa kanila. Siyempre, nag-bar hopping muna kami. Na-try rin namin ng mga local beers nila dito. Bale, nagtapos kami sa get-together sa house ng aming tinuluyan. So, nagluto sila ng steak at yun, nakatikim kami. First time namin nakatikim ng steak that time. At syempre, kaunting inuman at karaoke na rin. Up here, Penrose Trail, cross it, and come back down to that red trail that I pointed out earlier, and back to the house. Oh. So, eto na guys. Papunta na kami ng office. Pero bago kami tumuloy sa hotel na pupuntahan namin, may isa pa kaming dinaanang lugar sa Wyoming pa rin. Ito ay ang lugar ng Story. Dito kasi lumaki si Marty kaya ipinasyal niya kami dito. Siyempre, enjoy na naman kami ni May. Nature na naman kasi. Kailangan lang naming maglakad ng mga 15 minutes para makarating doon sa river at sa cave. Sa daan pa lang ay marami na kayong makikitang magagandang tanawin. Katulad ng mga puno, malamig na simoy ng hangin, at magagandang mga bulaklak. So nung makarating kami sa mismong river crossing nito, bumulaga sa amin ang malakas na agos ng tubig. So di kami pwedeng tumawid sa kabila, kaya minarapat na lang namin na bumalik.
Pero di bali guys, last year nakapunta na rin kami dito. At ganito ito kalinaw, pag normal na ang agos ng tubig. Ito rin ang cave na dapat pupuntahan namin nila May. Ito ay video sa nakaraang taon na pagpunta namin dito. So these are the one you use going up in the mountain? I have my own horse, but sometimes I use this too. Just go out slow. Ito yung ano namin guys, yung room namin dito sa Marriott. Yun yung CR. So dito merong computer table, then meron kaming lutuan, ref, yan, microwave, then here yan, merong plancha, sampayan ng damit. Yan. May mga hanger. May mga hanger dito. So, yun. Bali guys, Sunday night pala ngayon dito sa Wyoming. So, naglaban na kami ng aming mga damit. Since bukas, start na ng retreat namin. Yan guys. Maglo-laundry day ako. Maglalaba ako ngayon. But I'm still waiting kasi yung isa out of order. So, yung dalawa may nakasalang dito. Ito yung wash and then dito the dryer. So, kukunin na lang natin siya na tuyo. So mga office mates, day 1 na ng retreat namin. So nandito na kami sa office at nagtayo na sila na sa labas ng mga food cart at mga games na rin para sa buong pamilya. Kami, naglaro na agad kami ng cornhole. Popular kasi ito sa North America. So gusto ko rin namang matry. So may nakalaban ako. So mananalo daw sa aming dalawa ang pinaka-pogi sa aming dalawa. So ano, sa tingin nyo guys? One, two, four. Siya nga pala guys, ito ang reason kung bakit kami nakapunta ng USA. Dahil sa aming company annual retreat. So guys, eto, all you can yung mga food sa t-shirt dito. Meron ring unlimited na beer. May mga games rin for kids, face and body painting, at mga iba pang games like axe throwing, at yung kaninang nilaro namin, yung cornhole. Oh! Nice! So maliban dyan guys, ito pala yung aming mga pictures sa first day pa lang ng aming annual retreat. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Okay guys, bali day 2 naman tayo ngayon ng aming retreat. So magta-travel naman tayo, going to South Dakota, para mapuntahan naman ang Wonderland Cave at mag-overnight tayo sa Deadwood City. So inuna na naming puntahan ang Wonderland Cave. At ito ang mga highlights sa cave na ito. After naming mamasyal sa Wonderland Cave,
Dumiretso na agad kami sa Deadwood City, dito sa South Dakota. Meron kasi kaming gagawing team building dito. Bali, nag-check-in kami dito sa Hilton Hotel for 1 night. Guys, ang Deadwood City nga pala ay isa sa sikat na lugar sa South Dakota. Maraming kilalang outlaws dito that time. Pati na rin pag gold ang ating pag-uusapan. Kung lumaki kayo sa mga movies ng mga cowboys and Indians before, tsak ako na mag-e-enjoy kayo sa lugar na ito. Normal lang dito ang mga naka-cowboy outfit. Marami ring mga kainan at bars dito. At maniwala kayo at sa hindi, halos may mga casino ang mga bars nila dito. Kaya kung adik kayo sa mga scatters, ay talagang mag-e-enjoy kayo dito guys. So nagtry kaming maglakad-lakad sa kahabaan ng street ng Deadwood dito sa Main Street. Na-preserve kasi nila ang street na ito. At every year, merong annual reenactment na nangyari dito noong August 2, 1876. Kaya maraming mga turista ang dumadayo dito taon-taon. By the way guys, gagawa pala kami ng separate video para lang sa Deadwood City at itutour namin kayo dito. So for now, tara na at bumalik na tayo sa Wyoming para naman gawin ang picnic sa Barlow Ranch. Bali ang last activity namin sa retreat na ito ay ang dinner sa Barlow Ranch. Ito na kasi ang huling araw na magkakasama-sama kami. Ang iba kasi ay mag-uuwian na bukas. Siyempre, bago maghiwa-hiwalay, banding muna sa mga ka-work at nagpakabusog na rin kami. Sarap kasi ng mga nakahain sa lamesa. Ayun o, si May, naging bata na naman. Bigla silang naglaro ng siso, tapos yung palaka nasa gitna. Kami naman, unti-unti na rin nagpaalam sa mga ka-work namin at nagpasalamat na rin sa pag-invite nila dito sa amin. Sobrang nagpapasalamat kami sa company na pinagtatrabuhan ko sa opportunity na ito na makapunta kami sa USA. Kahit 10 days lang ang aming trip, sulit na sulit sa adventure at sa gatherings. So mga ka-office mates, maraming salamat sa panonood ninyo ng video namin. Sana nag-enjoy kayo. Siya nga pala, bago nyo patayin yung mga cellphone nyo or ilipat nyo sa ibang mga videos, nakakita na ba kayo ng napakahabang trend sa buhay nyo? Guys, kung hindi pa, eto panoorin ninyo.